Nia Road, Tansa. Yan. Ito po yung Nia Road, Tansa at Patawid dito sa may tulay at hanggang Arnaldo Highway. Mag-a-update tayo sa lugar na ito patungo dito sa Arnaldo Highway, Open Canal Road. Yan, extension na Daang Hari hanggang dito ang pupuntahan natin ngayon. Tingnan natin yung daan dito kung okay na ba. Ito naman ang flood control, isa sa malaking project dito sa Gen 3. Yan, no? Lawak. Magandang araw muli sa inyo. Yan. At andito ngayon ako sa may Tansa, papunta dyan sa may Arnaldo Highway papuntang Open Canal. Yan. At itong lugar na dinadaanan ko, ito ay isa sa mga Nia Road, isa sa mga kasama sa National Irrigation. Yan. Itong lugar na ito ay isang daanan na palabas dyan sa may Governor's Drive, Manggahan. Yan. Itong nasa may kanan natin, ayan yung patubig. Ayan yung daan ng patubig yan sa may taas na yan. At makikita nyo, napaka haba niyan ng tulay na yan. At itong lugar naman ito ang daanan ng mga sasakyan. Yan. Medyo makipot lang ito, lugar na ito. Kung may kasalubong kayong isang sasakyan, siyempre pagka nakamotor kayo, kasya. Pero hindi kasya yung salubungan na dalawang 4 wheels. Itong Nia Road na ito ay dire-diretso dyan sa may papuntang Open Canal. Pero sa ngayon, siyempre hanggang dito lang muna ito sa may Governor's Drive, Manggahan. Dahil hindi pa nga ito nadediretso. Pero itong lugar na ito ay isa sa mga kasama sa project na dire-diretso at lalagyan ng tulay dyan sa may patawid ng Governor's Drive galing dyan sa may flood control na ginawa dyan sa may Gen 3. Yan. At sa ngayon, syempre hindi pa ito sinisimulan. Pero dito sa lugar na ito, pwede kayong dumaan kabilaan at pwede ring madaanan ng mga motorsiklo yung papunta sa may Open Canal, dire-diretso galing dito. Pero syempre hindi tayo makakadaan dun sa may mismong irrigation. Yan. Kasi tulay kasi yon, hindi tayo po pwede doon. Sa ilalim tayo dadaan. Tingnan natin kung ayos sa bayan doon. At ito nga, kung makikita nyo, yung palayan yan, darating yung panahon na ito naman yung gagawin. At magiging malawak itong kalsada na ito. Dahil nga yung Open Canal Road ay yung project niyan ay dire-diretso papunta dito hanggang Patawid ng Tansa. Yan. Pero sa ngayon, syempre, hindi pa yun idinediretso. Dahil meron pang mga project na inuumpisahan at tinatapos pala sa lugar na yon. Yan. Ito yung paglabas natin, Governor's Drive. Ayan yung irrigation, yung diretso na yan. Pero hindi tayo dyan papasok. Dito tayo papasok sa kabila. Yan. Paglabas doon, pagkaliwa nyo, kakanan tayo sa may kantuhan na rough road. Dito po pumapasok yung mga motor. Kung kayo po ay naka 4 wheels, alanganin po dito kapag ka mababa ang inyong sasakyan. At kung sakasakali naman kayo po dadaan dito,
Tingnan nyo pong mabuti kung walang umaahon na truck dito. Kasi merong mga dumadaan na tracking dito. Yung mga dump truck. May dumadaan po kasing dump truck dito. Pataas, naghahakot ng lupa dati dyan. Yan, ito po yung daan. At kung mapansin nyo, ayos pa naman. Ingat lang po tayo dito, lalo na pagka gantong medyo madulas ang daan, medyo umulan. Ito po ay nagpuputik, madulas yung daan na ito. At kapag malakas po naman ng ulan, umaapaw naman yung tubig. Diyan sa may maliit na tulay na yan, yun sa motor na yon. Yan, sa lugar na yan. At kung makikita nyo po yung padaanan ng tubig ng irrigation nyo sa may taas, na yon, yan ang lugar na yan. Yan po ay tubig papunta doon sa kabila. Kung makikita nyo, may mga bisikleta na dumadaan. Pero guys, yan po ay napakadelikado sa lugar na yan. Aakyatin natin yan maya maya para ipakita sa inyo kung ano ba yung itsura ng taas na yan. Yan. At ito yung ibaba, dito po dumadaan yung mga sasakyan. Yan. At kung 4 wheels drive naman yung daladala nyo, yan, maganda kung mataas. Kapag ka po mababa ang inyong sasakyan, lalo na kung halimbawa kotse, yan, medyo alanganin po dito kasi merong mga lubak-lubak na medyo mataas at may mga bato-bato pa. Ayan. At ito nga yung daanan nito. Yan. Puntahan na natin yung itaas. Tingnan natin. Kung mapansin nyo yan, ng dadaanan. Medyo pagka may kasalubong po kayo dito, lalo na 4 wheels, syempre, tabi-tabi lang ng konti. Bigayan lang ba. At ang pataas nga na ito ay medyo madulas, lalo na pagka gantong basa. Yan. Kaya siguraduhin nyo na ang mga motor na dadaan dito, kung kayo nakamotor, ay maganda yung spike para hindi dumulas yung mga gulong nyo dito sa lugar na ito. Yan o. Tigil muna tayo dito sa isang tabing ito. At silipin natin yung tulay na maliit na yon. At dito pala ay may nakalagay na bawal dumaan ang lahat ng uri ng sasakyan. Yan. Ibig sabihin bawal din pala ang nakabike sa lugar na ito. Yan. Yan yung patubig ng irrigation. Yan. At ito yung lugar. Oops! Medyo mataas, matarik, madulas. Baka kasi tayo madulas kaya medyo tumalon ako. At kung makita nyo po, yan, ganito lang kakipot yung lugar na ito. Mapasin nyo, puro motor lang po ang dumadaan dito. Yan. Yan po yung malimit na dumadaan dito mga nakamotor. Sa mga nakamotor ay okay na okay pa ito daanan dahil kayang-kaya pa naman. Pero itong itaas na ito, yan, ay bawal po daanan ng mga sasakyan. Lalong-lalo na yung motor. Motor lang po naman ang malimit na dumadaan dito sa may itaas na ito. Yan. At ito makita nyo may hawakan. Yan. Sa mga taong naglalakad ay goods to. Yan po yung mga dumadaan galing sa itaas. Yan. Yun no, yung mga nakamotor. Wala pa tayo nakitang 4 wheels na dumaan ngayon. Mga motor lang. At ito na nga po yung daan na yan. Kung tingnan natin ay talagang pang daang tao lang. Ayan o, yung kahabaan ng ilog na ito. Yun o. Napakaganda o. Napakaganda ng view. Pero pag po umulan ng malakas dyan sa itaas, ito pong lugar na ito ay umaapaw. Kaya delikado na po dyan ang mga motor naman kapag umapaw na ang tubig. Dyan sa may tulay na maliit na yan. Yan, sa box culvert na yan.
Dahil kapag ka nadala ng tubig yan, sigurado yung sunod malalim na agad. Yun no, may dumadaan pa rin nakabike ko. Delikado po yan ha. Yung mga dumadaan po nakabike dito, safety first po tayo. Safety first po. Ingat po kayo. Yan. Puntahan naman natin ngayon ang flood control. Yan, ang daan dito. At wala na po kayong ibang dadaanan kundi ganitong rough road, maputik at malubak. Kaya nga kung ang motoran dala nyo ay ayos na ayos pa dito, pero kapag ka po kotse, mababa yung dala nyo, alanganin po kayong dumaan dito dahil ang dadaanan nyo lang po ay ilog patawid ng kalsada na yon papuntang Governor's Drive. Yan. Kung mataas po naman ng inyong sasakyan, katulad ng mga Raptor, D-Max, maganda rin siyang idaan dito. Pero sure lang po na walang sasakyan doon sa may mga kasalubong na ipapunta sa ilog dahil isang sasakyan lang po ang kasya doon. Bigayan na lang po. Ito nga naman palang nasa may kaliwa natin. Ito yung isa sa naging malaking project dito sa may Gentry. Ito po yung kung tawagin ay flood control. Ayan. Tingnan natin yung lugar na ito. At ito nga po ay parang lalagyan ng gate dito. Pero may daan sa kanan. Yan. At ito ay yung kalsada na ito. Yan, hanggang dito na lang po yung kalsada. Yan, hanggang dito lang yung kalsada. Tapos yung papunta doon sa may tulay, sa ilog ay rough road na. Yan. Kung makita nyo po, yan yung isa sa napakalaking hukay dito na para ba siyang isang malaking palaruan. Isang malaking football field, pero yan po ay napakalaki, napakalawak. Ito po ay flood control na ginawa dito sa may Gentry para mabawasan yung baha kapag ka po may malakas na bagyo papunta dyan sa may tulay ng Malabon o dyan sa may ilog ng Malabon papuntang Bacau at babagsak yan ang papuntang Nobeleta. Yan yung alam ko na ilog na diadaanan yan. At kapag ka po napakalakas ng tubig, malakas yung bagyo, malakas yung volume ng tubig, yung ibang papasok na tubig dito kapag ka po naabot na niya yung level ay dito na pupunta. Yan, papasok na dito para saluhin. Kapag ka po nasasalo niya yung mga tubig na sosobra dyan sa may water level niya, ay mababawasan yung volume ng tubig papunta dyan sa may Malabon, sa may ilog dyan, sa may tulay, at papuntang Nobeleta. Yan. Yan po yung isa sa malaking tulong ng lugar na ito, ng flood control na ito. Yan. Dahil sa lawak na ito, napakaraming tubig na masasalo nito. At itong lugar nga na ito ay napakaganda. Lalo na kapag ka gusto nyong mag-jogging-jogging sa umaga sa hapon. Fresh na fresh po ang hangin dito. Walang masyado pong sasakyan na dumadaan dito. Pero itong lugar na ito, maaring sarahan din ito tulad ng ibang flood control. Puntahan natin dito sa may dulo yung kanyang pinakapasokan ng tubig. Nakita ko kasi na may mga dumadaang nakamotor. Yan. Dahil wala pa namang bantay. Yan. Pumasok tayo sa lugar na ito. Yan. Pero sa lugar na ito ay may nagagawa pa rin. Dahil yung dulo nito, ito na lang po yung ginagawa, yung pinakadulo sa may
baba. Yan. Kung makita nyo, napakalawak. Yung pong pasokan ng tubig ay yung lugar na iyon. Yan, yung may sementadong yan na may pababa. Yan, oh, napakalaki po ng pasokan ng tubig na yan. Nakita ko nga yung isang motor ay bumaba dito sa may lugar na ito. At lumusong pa nga sa ibaba. Yan. Sa mga nag-i-skateboard, ang alam ko yung lugar na ito yung mga gustong gusto nila. Yan, yung ganyan lugar. Oh, talaga naman napakaganda mag-skateboard dito. Yan. Itong mga gustong gusto naman nag-skateboard, yan, yung mga palusong na ganyan. Yun, oh, may ibon pa nga. Kaso may tubig. Yan po yung pasukan ng tubig ng flood control. Nakita nyo, napakalapad. Kapag ka po napakalakas ng volume ng tubig, ay papasok na po yan dito sa lugar na ito. Habang tumataas ang tubig, pasok lang sila ng pasok dito. Yan, napakalawak niyan. At kapag ka po naman humuhupa na yung baha, yan po naman ay unti-unti ring lalabas. May palabasan po sa lugar na ito. Yan. Meron po silang ginawang daanan. Hindi ko lang pala nakuhanan yung pinakadaanan ng palabasan ng tubig. Pero meron pong maliit na daanan dyan para kapag po maliit na yung tubig, umuunti na yung volume, papakawala na yung tubig nasa loob para hindi na mapuno ito. At pamula nga dito sa may dulo nito, lalabas na ako. Yan, at iikot na. Ganitong kalawak ang lugar na ito ng flood control na ito. Yan. Kung makikita nyo, napakalaki. At isa ito sa napakagandang naging project ng Cavite para hindi magbaha dyan sa may Noveleta. Makontrol yung volume ng tubig, lalong lalo na dito sa may Malabon kasi umaapaw dyan yung tubig. Yan. Dahil dati nakakadaan ako dyan, talagang pagka bagong baha, makita nyo yung mga nadala ng baha ay talagang umaapaw doon sa may kalsada. At ito yung isa sa mga naging solusyon ng government ng Cavite. At shout out sa mga namumuno sa ating government, no, sa Cavite. Napakalaking bagay ng flood risk na ito. Talaga namang dahil sa laki nito ay napakarami din tubig na masasalo nito para mapigilan yung volume ng tubig na bumabagsak dyan papuntang Noveleta. Kung mapapansin nga natin nung mga nakaraang taon ay every year bumabaha na dyan sa may Noveleta. Yan, dati naman hindi binabaha yan. At saka dyan sa may parting Bakaw pala, sa may Bakaw. Yan, dyan pala sa may Bakaw ay umaapaw rin ang tubig. Dati hindi masyado, pero nung mga nakaraan dahil malakas na yung volume ng tubig, talagang umaapaw na. At ito yung isa sa maganda dahil tapos na ito. Kung makita nyo yan, nakamotor tayo pero napakalawak nito. Diyan sa may kanan natin na dinadaanan, kung makita nyo yung bakod diyan sa may kanan, diyan dadaan yung isang kalsada na tatawid papunta doon sa may Governor's Drive. Yan. Yan, sa may kulay orange na yan, sa kabilang bakod na yan, dyan dadaan yung magiging isang kalsada. At itong lugar na ito, sasarahan din to. At pwede rin silang maglagay na lang ng oras na pwedeng pumunta dito kapag safety ang lugar na ito. At makapamasyal, makapag-jogging-jogging sa lugar na ito.
Yan. May gate rin pala dito sa lugar na rin. At nilalagyan na rin ng gate ang palusong na rin. Shout out sa inyo, kuya. At salamat din sa konting kwentuhan. Yan. Larga na tayo. Yan. At ang sabi nga ng ating mga tropang yon, magkakaroon ng daan dito sa may kanan na ito. Yan. Diyan idadaan yung bagong kalsada. Karugtong ng nasa may Barangay Hall. Pagkalampas ng Open Canal Road. Yan. Pagtawid po ng Arnaldo Highway. Yan pong lugar na yon ay dito idadaan. Pero sa mga panahong ito, syempre itong lugar na ito ay rough road pa. Ito po yung lugar kung saan papunta yung flood race na ito pag galing kayo dyan sa may Barangay Hall, Arnaldo Highway. At kung makikita nyo, ito po ay rough road pa. Kapag ka po summer, syempre napakagandang daanan nito. Pero pagka po gantong umulan, maputik po sa lugar na ito at malubak din. Yan. At ito nga ay palabas na tayo ngayon sa Arnaldo Highway. Yan. At tingnan po natin yung daan dito sa may palabas na ito. Yun, no? Shout out sa inyo kuya na naka-tricycle. Ayun, no? Medyo mahaba-haba pa rin na gawan ito. Pero makikita naman natin na itong nasa may Arnaldo Highway ay pagkalampas ng Barangay Hall, hindi pa tinutuloy. Tingnan po natin yung area na yon. Sa palabas na ito, medyo lumalaki yung mga lubak-lubak. Kaya kung kayo po ay naka 4 wheels, kotse, yan, alanganin po kapag mababa. Yan, itong lugar na ito ay samentado na. At isa sa palatandaan kapag mataas ang tubig ay ang lugar na ito. Kapag bumabaha na po ang lugar na ito, na patubig na ito, ay mataas ang tubig sa ilog. Yan yung isang palatandaan. Kaya kung sakasakaling mapapadaan kayo dito na umulan, silipin nyo po yon. At kapag po yun ay malakas na ang tubig, medyo bumaha na, umaapaw na sa may mangga, ibig sabihin lang po nun, yung ilog ay mataas na rin. Yan po yung tinitingnan ko dyan. At ito nga yung lugar na may kalsada pa. At itong sa may kaliwa natin na ito, dito po idadaan yung kalsada. Pero sa panahon po ngayon, syempre hanggang dyan lang muna. At kung makikita nyo, medyo masikip sa lugar na ito at madaming tubig. Ayun, no? Yan po yung tatamaan kapag idiniretso na ang kalsadang ito. Ayan. Ito po yung lugar na ito. Naggaling dyan sa may Arnaldo Highway. Yan, kung makita nyo, napakalawak ng lugar na ito. Pero syempre, ito po ay hanggang dito lang. Balikan natin ng konti yung nasa may court para makita natin yung may bahay. Ayan, yun po, may maliit na court po doon, half court. Iikutan natin para makita natin yung putol ng kalsada. Ayan. At ito po yun. May nakalagay nga dyan na sa may bandang kanan na private property. Hanggang dito lang yung kalsada. Maaring inaayos pa ang lugar na ito kung saan i-relocate yung mga bahay na tatamaan dito. Yan. Kaya hindi pa tinutuloy. Labas na tayo. Palabas na tayo ngayon ng Arnaldo Highway. Yan sa may Barangay Hall. At ito na nga. Medyo rough road pa ulit ang lugar na ito sa may Barangay Hall.
At dito itinatambak pa rin yung ibang lupa na dinadala rin naman dyan sa may ginagawa sa may open canal. Yan, kung makita nyo, yan, napakalalaki ng lubak. Yan po yung mga lupa na dinadala at tinatambak doon sa may open canal. Yan. At ito na yung daan ng open canal road. Pero sa hanggang ngayon, ito pong lugar na ito ay sarado pa at hindi pa pinapadaanan dahil nga inaayos pa yung may tulay na maliit yan. Nilalagyan na nila ng rebatement yung gilid para sa mga susunod ay pwede na iyang buksan. Yan. At hanggang dito na lang guys ulit ang aking video. Salamat po sa inyong panonood at huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe. Thank you!